Admin office ba to? Yes, ma'am. Magpadala kayo ng maintenance personnel dito sa unit ko at ang mister ko ay tatalon sa bintana. Bilis! Ha? Teka. Bakit po maintenance personnel at hindi rescue ang hinahanap nyo? Ayaw kasing mabuksan ng bintana eh. Emotional, damn it! Miss Free Taste? Yes, sir. Tikman niyo po. Sige. Bakit ganun yung lasa? Parang panis na? Ganyan po ang mangyayari sa pagkain kapag walang ref. Kaya, bili na po kayo ng refrigerator namin. Gago! Isang gabi, dalawang magkaibigang babae ang pauwi na galing sa isang bar. Pareho silang kailangang mag-CR upang umihi. Habang naglalakad, pumasok sila sa isang sementeryo na di kalayuan mula sa bar gawa nang di na nila kayang magpigil ng ihi. Ang isa sa kanila ay ginamit ang kanyang underwear para pangpunas, habang ang isa naman ay gumamit ng isang paper message card na nakuha niya mula sa ibabaw ng isang nicho. Kinabukasan ng gabi, nagkita ang kanilang mga mister sa isang inuman. Sabi ng isa, "Pre, kailangan ko nang bantayan ng todo ang misis ko. Umuwi siyang walang suot na underwear kagabi." Sabi naman ng isa, "Aba, yung misis ko nga umuwi kagabi na may nakasiksik na paper message card sa puwit na may nakasulat, 'You were loved, mamimiss ka ng buong basketball team.'" May lalaki na kumatok sa pintuan ng isang bahay, pinagbuksan ito ng isang babae. Nagtanong ang lalaki kung pwede ba siyang gumamit ng CR. Sabi ng babae, Sige, pero huwag ka lang magkakamali sa mga kilos mo. Kapag nagkamali ka ng 3 beses, tatawag ako ng pulis. Nagpasalamat ang lalaki at agad ito pumunta sa CR para umihi. Ngunit may bra na nakasabit sa flush handle ng toilet na dahilan upang mahirapang mag-flush, kaya sinira ng lalaki ang bra. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya ang alagang pusa ng babae na ang ngalan ay Bubsy, at dahil galit siya sa mga pusa, piniga niya ito at itinapon papalayo sa kanya. Pagdating niya sa kusina kung nasaan ang babae, tinanong siya nito. Hoy, bakit mo itinapon ang pusa ko? Sagot ng lalaki. Sorry. Takot kasi ako sa mga pusa. Kaya inihagis ko siya papalayo sa akin. Habang kinukuha ng babae ang pusa, nakakita ang lalaki ng isang basong gatas sa mesa at ininom niya ito. Pagbalik ng babae, sabi niya sa lalaki, That's it. Nagkamali ka na ng 3 beses sa mga kinilos mo dito sa bahay. Tapos na ang maliligayang araw mo dahil tatawag na ako ng pulis. Nang dumating na ang mga pulis, tinanong nila ang babae kung ano ang ginawa ng lalaki. Sumagot ang babae, Mga sir, pinunit ng lalaking ito ang bra ko, piniga si Bubsy ko, at ininom ang gatas nito. May isang matandang babae ang nagrusa dahil sa kondisyon nito sa mata na halos maging sanhina ng kanyang pagkabulag. May 3 siyang anak. Ang bawat isa ay gustong ipadama ang kanilang pagmamahal sa ina sa pamamagitan ng pagbibigay ng regalo dito. Si Adonis, ang panganay na anak, ay bumili para sa ina ng mamahaling kotse at nag-hire pa ng driver. Nakatitiyak si Adonis na magugustuhan ito ng kanyang ina. Si Alberto, ang pangalawang anak, ay bumili para sa ina ng isang mansyon na may 15 kwarto. Sa sobrang ganda at mahal nito, nakasisiguro si Alberto na talagang magugustuhan ito ng ina. Si Abner, ang pangatlong anak, ay naisip na dapat gawing kakaiba ang regalo niya na mas hihigit pa sa ibinigay ng kanyang mga kapatid. Kaya't nagpasya siyang ibigay sa ina ang kanyang pinakamamahal na alaga, isang loro na inensayo niyang mag-memorize ng buong Biblia sa loob ng 15 taon. Maaari kang magtanong sa loro ng kahit anumang Bible verse, at ang loro na ang bahalang magkumpleto ng laman ng Bible verse na yon. Napakatalinong ibon noon. Pagkatapos matanggap lahat ng regalo, ang matandang babae ay binisita ang kanyang panganay na anak at sinabi, Adonis, ang kotse ay napakaganda, ngunit ayaw ko nang lumabas-labas pa ng bahay ng madalas, at saka yung driver mo napakabarumbado, kaya't pakibalik na lang ang kotse at sisantihin mo na ang driver.
Pagkatapos, pinuntahan niya ang pangalawang anak at sinabi, Alberto, ang mansyon ay napakaganda, ngunit lubha itong malaki para sa akin. Sanay akong manirahan sa isang kwarto lang at masyado itong malawak para linisin at alagaan. Hindi ko talaga kailangan ang mansyon, pero salamat pa rin. Panghuli niyang binisita ang pangatlong anak at sinabi, Abner, gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Ikaw ang may pinaka-the best na regalo sa inyong magkakapatid. Sobrang sarap ng manok na binigay mo. Inadobo ko nga eh. Isang sabungero na mahilig mag-breed ng mga manok ang nagpasiyang bumili ng bagong tandang para palahian ang kanyang mga inahing manok. Ang bagong tandang ay lumapit sa isang matandang tandang at nagsabi, "Oh, tanda, ano pa ginagawa mo? Panahon na para magretiro ka." Sumagot ang matandang tandang, "Bata, napakaraming mga inahing manok dito. Hindi mo sila kakayaning lahat. Pwede bang hayaan mo na lang akong makakuha ng kahit 2 matandang inahin man lang?" Sumagot ang batang tandang, "Umalis ka na, tanda. Tapos ka na at ako na ngayon ang mamumuno dito." Nagmungkahi ang matandang tandang, "Ganito na lang, batang tandang. Magkarera tayo sa paligid ng bahay. Ang mananalo ay magkakaroon ng kontrol sa buong kulungan ng mga manok. Pero dahil sa matanda na ako, hayaan mo muna akong maunang tumakbo." Tumawa ang batang tandang. Ang lakas mong maghamon. Wala kang pag-asa, tanda. Pero sige, dahil sa makulit ka, pagbibigyan kita? Kumuha sila ng isang manok na tiga-tilaok para maging hudyat ng karera. "Tiktilaok, simulan na ang takbuhan," sabi ng tiga-hudyat, at tumakbo na ang matandang tandang. Mga 15 segundo ang lumipas bago nagsimula ang batang tandang na humabol. Umikot sila sa harapan ng bahay at ang batang tandang ay malapit nang maabutan ang matandang tandang, mga 5 talampakan na lang ang agwat at mabilis na humahabol. Ang sabungero na nakaupo sa harapan ng bahay ay nakita ang batang tandang na tumatakbo at hinahabol ang matandang tandang. Mabilis na hinuli ng sabungero ang batang tandang at kinatay ito para iadobo. Malungkot na umiling ang sabungero at sinabi, "Pambihira naman, pangatlong baklang tandang na ang nabili ko ngayong buwan. Sa halip na mga inahin na manok ang patulan, sa kapwa tandang pa nagkakagusto." Isang taxi driver ang nagsakay ng isang madre. Pagpasok ng madre sa taxi, napansin niyang hindi mapigilan ng isang napakagwapong driver ang pagtitig sa kanya. Tinanong ng madre kung bakit nakatitig sa kanya ang driver. Sumagot ang driver, "May sasabihin po sana ako pero ayokong ma-offend kayo." Sumagot ang madre, "Anak, hindi mo ako ma-offend. Sa edad kong ito at simula noong nagmadre ako, nakita ko na yata at narinig ang halos lahat ng mga bagay-bagay sa mundo. Sigurado akong wala kang masasabi o maitatanong sa akin na makaka-offend sa akin." "Sige po. Kasi po, matagal ko nang pinapangarap na makahalik ng isang madre." Sumagot ang madre, "Ganun ba? Pwede naman nating gawan ng paraan yan eh. Para sa akin, kailangan mo lang maging single at dapat ay katoliko ka." Masayang-masaya ang taxi driver at sinabi, "Yahoo! Tamang-tama, single ako at isa akong katoliko." "Okay," sabi ng madre. "Pumarada ka dyan sa susunod na kanto." Tinupad ng madre ang pantasya ng driver sa pamamagitan ng isang halik na matamis. Ngunit pagtakbo ng sasakyan, nagsimulang umiyak ang taxi driver. "Aking anak?" tanong ng madre. "Bakit ka umiiyak?" "Patawarin mo po ako, mother. Ako'y nagkasala. Nagsinungaling po ako sa inyo. Ang totoo po niyan ay kasal na po ako at isa po akong Buddhist." Nagkaroon ng katahimikan ng mga ilang sandali bago sumagot ang madre. "Anak, ayos lang yon. Aaminin ko, nagkasala din ako sa'yo. Ang totoong pangalan ko talaga ay Mike, but you can also call me Mika at papunta ako ngayon sa isang Halloween costume party."
Isang babae ang pinupuntahan ng kanyang kalaguyo halos araw-araw sa tuwing ang kanyang asawa ay nasa trabaho. Isang araw, biglang umuwi ang asawa ng babae, kaya't biglang itinago ng babae ang kanyang kalaguyo sa aparador, nang walang kamalay-malay na nandun din pala ang anak niya na siya namang naglalaro ng tagu-taguan. Sabi ng bata, Madilim dito. sagot ng lalaki. Oo nga. Bata, Alam mo, may basketball ako. lalaki. Ayos yan. Bata, Gusto mong bilhin? lalaki. Hindi, salamat. Bata, Ganun ba? Nasa labas ang daddy ko. lalaki. Shh! Sige, magkano? Bata, 2,000 pesos. sa mga sumunod na linggo, paulit-ulit na nangyari ang tagpong ito na kung saan sa tuwing dadating ang asawa ng babae ay itatago niya ang kanyang kalaguyo sa aparador na kung saan naman nagtatago rin ang bata upang maglaro. Bata, Madilim dito. lalaki. Oo nga. Bata, May basketball headband ako. lalaki. Ayos yan. Bata, Gusto mong bilhin? lalaki. Hindi, salamat. Bata, Kung ayaw mo, isusumbong kita kay dad. lalaki. Shh! Huwag ka maingay. Sige, magkano? Bata, 700. lalaki. Sige na nga. Ilang araw ang lumipas, sinabi ng tatay sa anak. Anak, kunin mo ang basketball. Maglaro tayo sa labas. Sumagot ang bata. Dad, hindi pwede. Ibinenta ko na. Nagtanong ang tatay. Magkano mo na ibenta? Sumagot ang bata. 2,000 pesos. Sabi ng tatay. Grabe ka naman anak, ang laki ng patong mo sa mga kaibigan mo. Wala sa lahi natin ang manggansyo ng tao. Dahil diyan, dadalhin kita sa simbahan para magkumpisal. Dinala ng tatay ang anak sa simbahan at pinaupo sa kumpisalan at isinara ang pinto. Sabi ng bata. Alam mo, madilim dito. Sumagot ang pare. Hoy bata ka, huwag mo nang simulan yung kalokohan mo. Kung ano-ano na naman ang ibebenta mo sa akin. Tatlong palaka ang naglalakbay sa kagubatan at nagdesisyon na maghanap ng matutuluyan dahil nagiging madilim na. May nakita ang isang palaka na bahay na medyo malapit lang sa kanilang kinalalagyan, kaya pumunta sila roon. Pagdating nila sa bahay, nakita nila na may isang bukas na bintana. Sila ay pumasok doon. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa loob ng isang banyo. Habang naghahanap ng matutulugan, tumalon ang unang palaka sa isang basket ng mga tuwalya. Ang pangalawa naman ay tumalon sa bathtub. At ang pangatlo ay tumalon sa inidoro. Kinabukasan sinabi ng unang palaka, Mga tol, ang sarap ng tulog ko sa basket ng mga tuwalya. Komportable ang mga tuwalya, sobrang lambot, at hindi ako gininaw ng buong gabi. Sumagot ang pangalawang palaka. Matigas at malamig ang bathtub, pero nakatulog naman ako ng maayos. Nagsalita ang pangatlong palaka. Mga tol, buti pa kayo nakatulog ng maayos. Una, ang saya-saya ko dahil nagsuswimming pa nga ako sa inidoro. Napaka-relaxing. Ang lamig ng tubig at ang linis pa. Tapos walang ano-ano ay dumilim ang kalangitan. Bigla na lang kumulog ng malakas at umulan. Tapos may bumagsak na troso mula sa langit at tumama sa ulo ko. Mga 2 troso sigurong malalaki yung mga tol. Pagkatapos, nagkaipo-ipo sa tubig at hinigop ako pa ilalim. Mabuti na lang at nakalangoy ako ng husto pabalik. Hoy! Saan ka pupunta? Di ka pa bayad ah! Wala po pala akong pera. Waiter, bigyan mo ito ng isa pang buong fried chicken. Sir, makinig ka. Pag inuna mo ang leeg, sasakaling kita. Pag ang hita, lulumpuhin kita. Pag pakpak, pipilayan kita. Kapag pitso, durog ang dibdib mo. Lahat ng gawin mo sa manok, gagawin ko sa'yo. Sige, sabi mo yan, ha? A few inches later. Manager, ayan, sinipsip ko yung puwet ng manok. Ano pa inaantay mo? Gawin mo na ang dapat mong gawin.